Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin masalamatan si Abay Hawa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay October 4, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig na buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyaya-pahinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng nabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Ang ating paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-6 ng bahagi, araw po ngayon ang Sabado, huling bahagi ng ating pagtalakay. Hinggil po doon sa ating paksa sa Pangalawang Korinto 2, 12 hanggang 17. Doon sa 15, sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak, ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay, at sa iba ay samyo mula sa kabuhayan, sa ikabubuhay, at sino ang sapat sa mga bagay nito. Minsan natin pasalamatan si Abay Hawa sa pagkakataon na binahagi sa atin sa hapon po ito. Tayo po ay binigyan niya ng buhay mula kaninang pagkagising natin dito sa atin sa Pilipinas. At ganoon din sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng buong mundo na binigyan pa ng pagkakataon na ng buhay. Tayo po'y patuloy na magpasalamat kay Abay Hawa. At alam naman natin na sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong ilalagay dito sa mundong ito, kalakip po noon ang ating patuloy na pag-asa na mamumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, hindi doon sa kalooban ng laman na pumupuno sa mundong ito. Yan pong laman na yan ang nag-ahari doon sa mga taong nakamundo. So, tayo po yung nagpapasalamat sapagkat sa mga oras na ito ay patuloy na ibinabahagi sa atin ng buhay. Andun na ho yung bunga ng banal na espiritu na naranasan ng mga taong wala na sa laman. Yung mga taong nasa laman, hindi pa ho talaga nakakaranas yan ng bunga ng espiritu. Kaya andun ho yung salitang kaguluhan, walang kapayapaan, walang pag-ibig, hindi marunong magpahinuhod. Kabaliktaran ho yan ng lahat ng bunga ng espiritu. So, dapat natin ipagpasalamat lagi ho yun na hindi na tayo kabilang sa mga tao ng mundong ito, ng mga makalaman. Malaki ho ang pagkakaiba niyan. Hindi ho tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwede ho yun na may Diyos ka sa kabila ng ikaw ay nasa laman. Hindi ari ho yun, hindi magkakaari ho yun. Kahit saan natin tingnan, silipin, hindi magkakaari. Dinadaya lang natin yung ating sarili at nagkukunwari tayo
na tayo'y namumuhay sa espiritual, sapagkat tuwing alas 4:30 ay nanonood tayo sa pangangaral ng kapulungan. Yung the rest, laman. Hindi pwede. Hindi mangyayari. Kaya sabi nga ako, maaaring dinadaya lang natin ang ating sarili. Magandang hapon po. Ayan. Brad Emiliano Umali, Sister Gina Macar, at Brad Arnold Makoko, Juliet Umali, Carlo Roll, Sister Lolita Corsiga, Brad Sam Rotoni, Troy Corsiga, Brad Fernando Pronebo Abiliera, magandang hapon sa iyo bro, Brad Noli Tumkua, Brad Edmundo Umali, Sister Chris de la Costin, Sister Vivian Bandoho Mana, Melchor Pasis, Sister Loren Paulan Fernandez, Leonardo Corsiga, Jan Mer Corsiga, Sister Elizabeth Denz, Rosana Rose, Brad Wilfredo Bedes, sama natin si Brad Pedro at Dominga Bedes, Brad Jesse Juarez, Brad Noli Tungkua, Mel Umali, Sister Cristina Juarez, Pedro at Dominga. Alas 4:30 na po. Sige po, tuloy na po tayo doon sa ating huling bahagi. So yung ating babasahin po ngayon ay yung nakalagay doon sa 17. Pangalawang Korinto 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. Itong sitas na ito, napakatindi ho nito doon sa tama ng mga reliyon. Bakit to? Kasi kung titingnan natin doon sa iba-ibang version, sabi dito, FSB, sapagkat hindi kami katulad ng marami na gumagamit ng salita ng Diyos para sa sariling pakinabang, kundi bilang mga tapat na sugo ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo sa paningin ng Diyos. Ang Biblia Tagalog 1978, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. SND, ito ay sapagkat kami hindi tulad ng marami na nakikinabang sa pamamagitan ng pagsira sa salita ng Diyos. Sa halip, sa paningin ng Diyos, kami ay nagsasalita sa pamamagitan ni Kristo ng may katapatan at bilang mga nagmula sa Diyos. Pakinggan niyo mabuti ho yung aking binibigyan ng diin ho doon. hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangangaral ang kanyang salita. Magandang balita, Biblia Tagalog, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, sa halip bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo, buong katapatan kaming nangangaral.
So, liwanag mo sinasabi ho rito, no? Doon sa ilang version na aking binanggit. Sabi niya doon sa FSB, hindi kami katulad ng marami na gumagamit ng salita ng Diyos para sa sariling pakinabang. Hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi kami tulad ng marami na nakikinabang sa pamamagitan ng pagsira sa salita ng Diyos. Pero mong sirain mo yung salita ng Diyos. Sisirain mo yung salita ng Diyos at isisingit mo yung iyong opinion, yung iyong aral, yung iyong doktrina. Para saan? Para sa negosyo, para kalakalin, para magkapera. Sabi ni Pablo yan. So tama ho yan doon sa mga lahat ng reliyon. Lahat. Wala ho tayong pinupuwera. Lahat ng reliyon ay may tama dito sa sinasabi ni Pablo. Bakit? Pero nyo naman, sisirain mo yung salita ng Diyos para lamang sa pangsarili mong interes, sa sarili mong pakinabang. Kaya nga sinasabi ho natin, lahat ho ng aral ng mga reliyon, hindi mo makikita. Hindi mo mababasa. Hindi lamang yata 5 taon nung sabihin ko yan. Ano bang aral ninyo ang mababasa sa kasulatan? Bibilis-bilis yung mga ministro or pastor. Ito yung aming aral. Alin? Hindi nyo aral yan. Hindi nyo aral yung sinasabi ninyo. Aral yan ng kasulatan. Aling aral ninyo? Yung mga doktrina ninyo, lalo pagdating sa pananalapi. Yun ang hinahanap natin Alin doon? Kaya may isang pangyari doon sa Jeremias. Sabi ho dito, mismong si Abayawa mismo ang nagsasalita Sabi niya, sa 21, hindi ko sinugo ang mga propetang yan, pero lumakad pa rin sila. Wala akong sinabi sa kanila, pero nagsalita pa rin sila. Ngunit kung alam lang nila kung anong nasa isip ko, sinabi sana nila ang mga salita ko sa aking mga mamamayan. Tingnan ninyo yung sa 22. Ibig sabihin, talagang yung ginagawa ng mga mangaral, ng mga propeta, hindi talaga nila alam Ito yung nangyari doon sa Huda. Sabi niya, ngunit kung alam lang nila kung ano ang nasa isip ko, sinabi sana nila ang mga salita ko sa aking mga mamamayan para talikuran ng masasama nilang pag-uugali at mga ginagawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa isang lugar lamang. Walang sino mang makapagtatago sa akin kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at kahit saan? Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Meron mo sabihin niya ba Yahwa yun? Kahit saan siya naroon. Sabi nung isang pastor, nung namatay, o yung isang founder, wala daw siya doon sa mga beer house, doon sa mga sinihan. Wala daw. Di kinontra niya itong sinasabi ni Abayawa mismo. Nasa lahat siya ng lugar. Nasa lahat siya ng lugar. Nasa langit, nasa lupa, kahit saan. Sabi niya, ako ang Panginoon. Diba? Kahit saan, libingan, sa Siol, nasaan? Kahit saan, nandun siya. Biro mo, ipangangaral mo na siya'y nasa langit lang at hindi siya bumababa. Diba? Pagtuloy ko lang ito ng bagya. Narinig ko mga sinasabi ng mga propeta na nagsasalita ng kasinungalingan sa pangalan ko. Sinasabi nilang binigyan ko raw sila ng mensahe sa pamamagitan ng panaginip. Hanggang kailan kaya sila magsasalita ng kasinungalingan na mula sa sarili nilang isipan? Sino-sino ang mga alam nyo na nakalimitang ginagamit yung salitang panaginip?
na sinabi sa kanila ng Panginoon, sinabi ng Diyos. Di ba? Sino-sino yan? Marami yan dito sa atin sa Pilipinas. Kalimitan nandito. Si Villanueva, yan. Si Kibuloy. Di ba? Oh. Natitindi yan. Oh. Eh, dito lang, makikita na natin. Sa pamagitan ng mga panaginip nilang iyon, sinasabi nila sa mga tao, tinutulak nila ang mga mamayan ko para kalimutan nila ako. Gaya ng pagkalimot sa akin ng mga ninuno nila sa pamagitan ng pagsamba nila kay Baal. Hayaan niyo magsalita ang mga propetang ito tungkol sa panaginip nila. Pero ang mga propetang nakaninig ng aking mga salita ay dapat magpahayag nito ng buong katapatan sapagkat magkaiba ang mga panaginip nila kaysa mga salita ko. Gaya ng pagkakaiba ng dayami sa trigo. Tatandaan natin ha, magkaiba yung mga panaginip o may mga sinasabi nitong mga lumulutang na mga propeta na di umano ay magkakaroon ng lindol sa buwan ng Setyembre, Oktubre hanggang Nobyembre. Maminang ulaw niyan. Sabi niya, hindi ba't makapangyarihan ang mga salita ko gaya ito ng apoy na nakasusunog o ng martilyo na kadudurog ng bato? Kaya laban ako sa mga propetang ginagaya lang ang mensahe ng kapwa nila propeta at sinasabi nila, galing daw ito sa akin. Laban din ako sa mga propetang gumagawa ng sariling mensahe at saka sasabihin ako raw ang nagsabi niyon. Nagpapayag sila ng mga panaginip na hindi totoo, kaya inililigaw nila ang mga mamamayan ko sa kasinungalingan nila. Hindi ko sila sinugo o sinabihang magsalita, kaya wala silang kabutihang maibibigay sa mga tao. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Mismo si Abayawa ang nagsasabi, walang kabutihang maidudulot. Halimbawa, sinabi ng founder, siya yung sugo sa huling araw. Walang kabutihang maidudulot yan. Siya yung pantas. Di ba? Walang kabutihang maidudulot. Ibig sabihin, talaga palang, lahat talaga pala ng reliyon. Tama ho yung sinasabi natin. Si Muhammad ay isang propeta, ni Allah. Di ba? So, doon sa aking mga nabasa, makikita na natin na talagang lahat ng reliyon lumisya sa salita ni Abayawa. Ibang hindi naman pala niya sinasabi is pinalalabas nila na sinabi. Yun lang mga aral nila. Katulad natin, di ba, dito sa Bagong Tipan. Yun lang bautismo na ginagawa nila ng mga reliyon. Hindi naman pala para sa ating mga dating hintil yan. Hindi. Yan ay para doon sa mga Hudyo noong unang siglo. Dahil kinakailangan nilang magsisi dahil sa paghuhukom na gagawin ni Abayawa ng 70 AD. Yun. Kaya mayroong bautismo, magsisisi. Sino? Yung mga Hudyo na kumbaga ho ay bayan niya. Liwanag ano? Yan. Sabi dito sa Pilipos 2:21. Sapagkat ang hinahanap lamang ng lahat ay ang sarili nilang kapakanan, hindi ang naukol kay Yahweh siya. Kasi hindi, ito sapagkat abala silang lahat sa paghahanap ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan, hindi sa mga bagay na naukol kay Kristo. Yun yung sinasabi natin, malimit. Paulit-ulit tayo, kapilya, simbahan, katedral. Kapakanan lamang nila yan. Di ba? Ano sabi niyan? Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan. Abala silang lahat sa paghahanap ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan. Subukin niyong suriin kung sino yung may-ari ng mga itinayong kapilya, simbahan, na individual. Hindi yan para dun sa lahat ng tao. Pero sinasabi nila, mga kapatid, ito ay para sa iglesia.
Ang ginagamit nila, yung salitang iglesia, habang itinatayo, pero pagka naitayo na, isa na lang may-ari. Founder na lang. Hindi na yung iglesia, hindi na yung church, hindi na yung simbahan. Isa na lang may-ari. Nakuha niyo po ba? Yan. Kaya tama yung sinasabi ni Pablo. Ito ay sapagkat abala silang lahat sa paghahanap ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan, hindi sa mga bagay na naukol kay Kristo. Pilipos 2:21 yun. Pangalawang Korinto 4:2. Sabi ni Pablo, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinangangaral ang katotohanan, kaya maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Hinahamon ni Pablo eh. Kaya sabi niya, ano sabi ni Pablo? Maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Pwede mong suriin. Sa harapan mismo ni Abay Hawa. Ano sabi niya? Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng kanilang sinasabi mababasa. Hindi katulad ng mga religion na pagka inusisa mo na, inurirat mo na, at tinanong mo na kung anong sitas, wala na. At hindi, yun mo yun, pinasusuri ni Pablo ang sarili niya at yung mga mangaral ng kapulungan. Merong sitas pa, sabi niya. SND, pinalikuran namin ng mga kahiyaya at patagong gawain. Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ng ipinangangaral namin. Alam ito ng Diyos. Malinis ang aming konsensya sa harap ng Diyos. Ang bira, At tayo ay yung direction ni Pablo, yun din yung direksyon ating pinupuntahan. Hindi ho tayo lumihis, hindi tayo lumihis pa kaliwa, hindi tayo lumihis pa kanan. Hindi ho eh. Kung ano yung direksyon na sinabi ni Pablo, yun ho yung ating tinutungo. Sa reliyon, lihis lahat. Kaya sinasabi nga natin, wala ko talagang mababasa sila doon sa aral nila. Ngayon kung ang babasahin nila halimbawa ay talagang nakasulat, aral yan ang kasulatan. Aral ni Abay Hawa yan. Hindi nyo aral yan. Alin ba yung mga aral ninyo? Yung doktrina nyong tatlong araw na pasalamatan, yan, hahanapin ko yun. Yung tao ng handog na pasalamatan, hahanapin ko yun. Meron bang ginawa si Pablo niyan? Meron bang ginawa ang Kristo? Meron bang ginawa si Pablo? Meron bang pinangaral si na Pedro? Di ba? O yung magbibigay ka halimbawa ng isang, yung pagpapagawa ng templo. Hanapin natin yun. Yun yung aral nila eh. Kung ano yung aral nila, hanapin natin. Halimbawa, katulad ng binyag ng mga Katoliko sa mga sanggol. Yung paghahandog ng Iglesia ni Kristo, na lahat inihahandog, hanapin natin yun. Di ba? Ang mabigat po kasi dito yung sinabi niya eh. Sabi niya, aming itinakwil ang mga itinatagong bagay na kahiyaya. Hindi kami lumalakad sa pandaraya ni minamali ang salita ng Diyos. Sa pagpapakita ng katotohanan, aming ipinagkakatiwala ang aming sarili sa budhi ng bawat tao sa harapan ng Diyos. Pero masabihin niya, isa yung sinasabi, iba-ibang version yung binabasa ko
Pero iba-iba lang yung wordings niya, pero lahat tumutukoy eh. Sa iisa, hindi kami manloloko. Ang sinasabi ni Pablo. Tinanggihan namin ng kahiyayang bagay na nangatatago. Hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man ng may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan, ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Kaya nga walang makasusurot o sinasabi ni Pablo na kaya maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Yung susuriin mo, meron pwedeng magsuri kay Pablo na yung kanyang sinasabi mali, di ba? Yun. Siyempre, malakas ang loob ni Pablo na sabihin yun. Kasi nga, lahat nung sinabi ni Abayawa, yun ang sinasabi niya. Yun ang isinulat niya eh. Di ba? Kaya nga sinasabi niya, ito'y hindi galing sa tao. Oh, yung sinasabi niya, ito'y galing at turo ni Kristo. So, wala ko tayong makikita na katulad ng ginagawa ng mga reliyon. Sa reliyon, katakot-takot takamalian. Kaya nga naalala ko yung panunoksang ginawa ng laman sa Kristo eh. Nakikita mo mga bagay na yan, ibibigay ko sa iyan. Sambahin mo lang ako, sabi ng laman. Yan ang nangyayari dito sa mundo natin. Ang sinamba ng maraming tao yung laman. O pagbibigyan ka naman talaga. Bibigay sa'yo. Diba? Ano ang kapalit? Noong pagbibigay ng laman, nasambahin mo siya, sundin mo siya. Sige, pagiginawahin kita. Oh. Nakikita mo ang wika yan? Itong mundong ito. Sambahin mo lamang ako. Paglingkuran mo lang ako. Pero anong ginawa ng Kristo? Di ba? Inayawan niya. Yun dapat. Pero anong nangyari sa tao? O di, kinol. Kinol yung laman. Kaya nakita natin. Unang-una sa relihiyon, dun sa gobyerno ng tao, individual, kinol nila yung laman eh. Pero marami yung hindi nakakaalam yun. Maraming hindi nakakaalam nung ipinalam sa atin na yung palang Diablo, na yung palang Satanas, yung pala yung laman. Yung sarili natin, yung laman. Unang Tesalonica 2:3. Ang pangangaral namin sa inyo hindi nagmumula sa masamang layunin at hangad na manlinlang o kaya na may nais namin kayong dalhin sa kamalian. Tingnan niyo yung mga sinasabi ni Pablo din. Pag-usap-puso. Ang sabi niya, ang pangangaral namin sa inyo hindi nagmumula sa masamang layunin at hangad na manlinlang o kaya na may nais namin kayong dalhin sa kamalian. SNB, ito ay sapagkat ang aming tapat na panghihikayat sa inyo ay hindi mula sa kamalian at karumihan ni sa pandaraya. Kaya sabi nga sa inyo, lahat ito tama, lahat sa relihiyon. Bira mo, nagpapasuri si Pablo. Malakas ang loob na suriin nyo kami sa harapan ni Abayawa. Pangalawang Pedro 2:3, sa kanilang kasakiman, yun ang mga mangangaral, pagsasamantalahan nila kayo sa pamagitan ng mga pakunwaring salita, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at hindi natutulog ang kapahamakang darating sa kanila. Nababasa ba ito ng mga mangangaral? Nababasa ba ito ng mga ministro, mga pastor, obispo, imam? Nababasa ba? Opo naman, nababasa. Kaya lang, kapag binulag ka ni Abayawa, hindi mo maunawaan yan. Bakit? Pero mong ilagay ka niya sa ganyang kalagayan. Siya mismo ang naglalagay.
Siya mismo yung naglagay sa mga mangangaral na ito, sa mga sinungaling na mangangaral, sinungaling na propeta. Siya mismo ang naglagay. Yun yung katakdaan nila. Kaya ba nilang tanggapin yun na yung palang katakdaan nila? Ayun o, ang liwa-liwanag ko niyan. Sabi dito sa SNA, dahil sa kasakaman nila, lilinlangin nila kayo sa pamagitan ng matatamis sa salita para kwartahan kayo. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila. Malapit na silang lipunin. Ibig sabihin, matagal na. Ibig sabihin, yung ginagawa nila ay tinakda para sa kanila. Di ba? Kaya nga, kung may magtatanong, yung ba nababasa ba nila? Opo naman. Nagsipag-aral pa nga yung mga yan eh. Di ba? 4 hanggang 5 taon na nag-aaral sila. Sa pagkapare hanggang 10 taon, 8 hanggang 10 taon. Sa ministro, 4 hanggang 5. Oh. May PhD pa, yung pangunang sa pagtuturo. Diba? Pero ang tanong, naintindihan ba nila? Naunawaan ba nila? Hindi. Paano kung ikaw yung inilagay dyan sa ganyang kalagayan? Na parang ikaw yung maging halimbawa at makita ng kapulungan. Di ba? Mahirap na ikaw ang ilagay ni Abay Yahweh bilang halimbawa sa kasamaan. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating sarili, salaminin natin. At baka sa inaakala natin. Kasi minsan ganun eh. Akala ng iba yung kapulungan, naging kanlungan. Para bang kahit na ikaw gumagawa sa laman, kakanlungin ka lang ng kapulungan. Masabi mo lang na ikaw ay nasa kapulungan, kahit na ikaw ay nakikiapid, kahit na ikaw ay gumagawa ng ukol sa laman, basta nasa kapulungan ka. Ginawang kanlungan, shelter, hindi nila lang, kahit na nasa kapulungan ka at ikaw ay gumagawa ng ayon sa laman, mapapahama ka rin. Di ba? At napakabigat nga, baka mamaya ikaw yung nagiging halimbawa para mailutang yung kasamaan. Nakakilabot po yun, mga kapatid. Pero mong gamitin ka. Imbis na gamitin ka sa kabutihan, gagamitin ka sa kasamaan. Di ba? Kaya sabi ni Juan, ang mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, sa halip subukan ninyo mga espiritu kung ang mga ito'y sa Diyos, sapagkat maraming huwal na propeta na narito sa libutan. Kaya sa hindi mga minamahal, huwag kayong basta naniniwala sa mga tao nagsasabi na ipinangangalan mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propeta ang nagkalat sa mundo. Tama naman yan. Suriin muna natin. Huwag kasi tayong basta-basta na lang naniniwala. Siya ang huling sugo sa huling araw. Fake pala. Di ba? Paano yung Brad? May kaligtasan pa ba sila? Yung mga, katulad niyan, yung puno, namatay na. Yung nagdoktrina na huling sugo sa huling araw, patay na. Paano pa nila mababago yun? Hanggang ngayon, hanggang ngayon, idinidoktrina pa nila yan. Hanggang ngayon. Marami na nagkandamatay dyan sa rilino na yan. Hanggang ngayon, idinodoktrina pa rin nila. Lahat kasi ng founder, medyo parang sa iba, weird, mapakinggan. Pero yun ang totoo. Tatandaan mo natin na yung masama at mabuti, si Abay Yahweh may hawak. Yun ang mandaraya at nadadaya, si Abay Yahweh may hawak. Isa lang isa lang. Yun hong mandaraya, nadadaya, si Abay Yahweh may hawak.
Sa bibig, nagmumula ni Abay Yahweh ang mabuti at masama. Siya lang. So, ibig sabihin, siya talaga yung makapangyarihan sa lahat. O nakakapangilabot, isipin na ikaw ay ginawang halimbawa sa kasamaan imbis na sa kabutihan. Iyo ba? Nakakapangilabot po yun. Kaya suriin natin yung ating sarili na sana tayo po ay nagagamit ni Abay Yahweh sa kabutihan. Hindi sana tayo nagagamit sa kasamaan. Oh? Brad Jesse Juarez. Pero pwede mo pa bang baguhin, bro, kung ginagamit ka ni Abay Yahweh sa masama? May chance bang mabago yan kung yan ang tadhana mo? Yun ho kasing salitang may kakayahang baguhin. Meron. Kasi siya lamang naman talaga eh. Di ba? Halimbawa, nangyari kay Pablo. Pero talagang nakatadhana siyang maligtas. Kasi ibinukod siya eh. Pero nakita natin yung kasamaang ginawa niya doon sa kapulungan na pumatay pa siya. Di ba? Ngayon, doon sa mga tao talaga na nakatadhana na doon sa bagay na yun. Halimbawa, katulad nung kay Judas. Hindi na tayo kukuha ng ibang halimbawa. Yung kay Judas, nakasama pa eh doon sa kapulungan. Pero yung pala, nakatadhana siya doon sa ganung bagay. So lahat, nakay-Abay Yahweh lahat. Kung kinawaan ka, kinahabagan ka, better. Ang masama kung kinapuutan ka. So yun yun. So makikita naman natin, sabi ko nga sa inyo, yung bunga ng Espiritu. Sana nasa atin yun, yung bunga. Kasi makikita naman natin doon sa bunga nung nakatandaan na eh. Kung halimbawa, ikaw ay isang talagang masama, hanggang sa abutin ka na ng kamatayan, masama ka. Hindi na kayang baguhin ng tao, magulang, koreksyon, kulungan, hindi ka na kayang baguhin. Bakit? Itinadhana ka doon sa bagay na yun. Lahat ng bagay dito sa mundong ito, may kanyang tadhana. Lahat, walang bagay dito sa mundong ito na hindi binigay niya ng tadhana. Yung pasimula hanggang sa katapusan, lahat. Kaya nga, dapat nating isipin yun na talagang napakamakapangyarihan ng ating Diyos na sinasamba. So, anong gagawin natin? Alam naman natin sa sarili. Meron ba tayong ginagawa na kabutihan? Yun lang naman ang tanong dun eh. Ngayon kung wala at nananatili lang tayong tagapanood, tagapakinig, wala tayong ginagawa, kahit na naman wala. Mag-isip po tayo. Kasi pagka itinadhana ka sa kabutihan, hindi ho malalagay sa kasulatan yung babaeng bao, si Tabita, si Cornelio, hindi malalagay sa kasulatan niya kung wala silang ginawang kabutihan eh. Di ba? Si Bernade, si Jose, hindi malalagay mo yan. Kung yan, pero mo, ilang libong taon na nakakaraan, pero hanggang ngayon, yung kanilang ginawa, hindi mo na mabubura yan. Mamamatay na tayo, yung kasulatan na yun, andyan yan. Bakit? Yun ho yung nakatadhana sa kanila. Di ba? Maganda ho yung tanong na yun ni Brad Jess para dun sa kaalaman ng marami. Sabi niya, may chance na bang mabago? Yan, kung yan ang tandhana mo. Di ba? Diba, lalaman mo ngayon, kung halimbawa, talagang wala namang pagbabago. Halimbawa, sinasabi ng isa, di ba sabi nga, kung sino may na kay Kristo, isa ng bago nila lang. Ay di, halimbawa ay bakla, or tomboy, abay, na kay Kristo na raw. Ay bakit hindi nagbabago? Yung pa rin siya, malamya, di ba? Ano yun? May chance po bang magbago? Kasi sinasabi niya
Sino man ang kay Kristo, isa ng bagong nilalang, ang dating pagkatao, wala na. So dapat yung dati nating pagkatao, wala. Mababago yun. Kung dati tayo maramot, kung dati tayo hindi malapitan, ngayon mag-iba. Kasi bago ka na eh. Pero kung walang pagbabago, sapul walang pagbabago, hanggang sa ngayon nakakarinig ka, hindi pa rin nagbabago yung buhay mo. Nakakalungkot mang sabihin, baka itinadhana ka ron. Di ba? O doon sa mga itinadhana, makikita natin sa buhay natin, may nabago sa buhay natin eh. Doon sa mga talagang itinadhana tayo para magkaroon ng kaligtasan, mabuhay, binigyan ng buhay na walang hanggan, merong nabago sa atin. Meron, laki sa akin lang, napakalaki na yung pinagbago ko. Di ba? O dati ako makasarili. Di ba? Pero iba na ako ngayon. Sabi ko nga, hindi ko na, kung sinasabi nga ni Pablo na hindi ko na minamahal yung aking buhay, magampanan ko lamang yung tungkulin ko. Sabi ni Pablo, hindi niya minamahal na yung buhay niya. So dapat ganun ang katuwiran natin. Malayo na. Di ba? At saka makikita naman natin, si Pablo ba nung itinadhana siya, na siya ibinukod, nakita niyo ba yung pagbabago niya? Ang laki ng pagbabago niya. Di ba? O dating mamamatay tao. Diba? Dating manguusig ng kapulungan. O, binago. Kita niyo ibinigay pa sa kanyang tungkulin. Siya pa yung nagilaw sa mga hintil. Di ba? Sige ho. Sana may natutunan. Kasi kung sa araw-araw na ating pagtitipon at wala pa rin tayong natutunan, walang nabago sa ating buhay, nakakalungkot, nakakilabot, baka humamaya, isa pala tayo doon sa itinadhana na hindi maligtas. Bagamat nakikinig, nanonood, kasi ang dami nanonood eh. Libo-libo ang nanonood. Pero nananahimik. Walang pakikipagkapwa-tao. Walang pag-ibig sa kanyang tinatawag na kapatid. Ano yun? Di ba? Dapat merong pag-ibig. Kasi yun lang yung yun yung pangulong utos. At wala nang ibang utos maliban doon. Ibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Kung wala kang pakialam sa iyong kapwa, mula noon hanggang sa ngayon, baka isa ka sa itinakda o itinadhana na hindi maligtas. Nakakalungkot po yun at nakakakilabot. Kaya hindi ibig sabihin na kasi nung unang siglo, ang daming nakarinig doon sa pangaral ng Kristo eh. Kaya nga merong doon eh. Hindi ba't kami nangaral sa iyong pangalan? Di ba? Merong parunggit doon eh. Sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi niya sa mga Hudyo. Maraming mga nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Ang daming pang ginawa nito eh. Sabi niya, nanghula kami sa iyong pangalan. Nagpalayas kami ng demonyo. Nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Anong sagot niya? At kung magkagaypahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang hirap na itanggi ka. Pag itinanggi ka, may abayawa, may magagawa ka pa ba? Wala.
Kaya ba nating suriin ang ating sarili kung tayo ay kabilang doon sa mga ililigtas o iniligtas? Ha? Loobin nawa ni Abay Hawa. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang isang ano dyan ay yung sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang, ang dati niyang pagkatao, wala na. Kung dati basagulero ka, kung dati palaaway ka, kung dati palamura ka, dati may bisyo ka, kaya lang hanggang sa ngayon may bisyo ka pa rin, yun. Di ba? Maging halimbawa tayo, maging doon sa ating pamilya, baka mamaya mismong doon sa ating bahay, o nangyayari yung hindi dapat mangyari. Ano yun? Diba? So, sana bigyan tayo ng pangunawa ni Abay Hawa. Habang buhay, may pag-asa. Kaya lang, hanggang kailan? Yun. Kasi lahat ng tao may katakdaan. Hindi natin alam kung kailan yung katakdaan ng bawat isa atin. Hindi natin alam. Kaya sabi mo, ang ginagawa ko, yan. Nangangaral tayo kung ano yung sinasabi ni Pablo, na ipangaral, yung katotohanan. Di ba? Sige ho. Loobin po ni Abay Hawa, Monday, kung loloobin. May bago na naman ulit tayo yung paksa. Ayan. Hindi ko na naman mahagilap siya. Saglit lang ho ah. Nagkakasusun-susun sa dami. Sister Lori Calderon, Fortunato Juarez, Sebastian Juarez, Lisa Indinible Corsiga, Sister Elizabeth Dens, galang hapon po. Sister Maria Victoria Morales, Nolitong Kuwa, purin pasalamatan na nag-iisang makapangyarihan na si Abay Hawa sa aral na katotohanan sa kapulungan. Jing Kindo Berte Lopez, Sebastian Juarez, Jen L. Juarez, Cecil Mañoso, Shirley Bandojo Abrera, Brad Rodelio Naba, magandang gabi. Rosana Rose, salamat Brad sa mga kapatiran. Muli po, maraming salamat sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain higit sa lahat sa bagay na espiritual sa bawat segundo, minuto, oras, araw, man o gabi na atin pong ilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga non-viewer, sa lahat po ng ating mga kapatid na ating nakasama at sa lahat po ng mga makikinig pa doon sa ating after live. Maraming salamat at doon sa mga ating mga tawag dito yung mga followers po natin, maraming salamat.
Noli Tungkua, Carlo Roll, o yan, salamat to. Maraming salamat kay Abay Hawa sa pagbibigay sa atin ng mensahe ayon sa kanyang kalooban. Patuloy ho nawa na tayo makasunod kay Abay Hawa. Muli isang magandang hapon po sa ating lahat. Pag-iingat nawa ni Abay Hawa ang siyang mapasabi.